Magandang gabi po sa lahat ng sumusubaybay sa programang Paathag at magtatagalog ulit kami ni Father Jai. Para sa inyo I'm sure na-miss niyo po si Father Jairel, ha? Esguera, maraming tagahanga ngayon, Father Jairel. Okay. Okay, inaabangan ang tandem na ito. At ang paglilingkod natin sa kanila, Father Jairel, ay itong mga paulit-ulit na akusasyon. Meron tayong 6 na mga akusasyon dito laban sa Catholic Church nating sasagutin, ano? So, ito nasagot na ng ilang beses, pero ulit-ulit pa rin I know tinatanong. na marami pa rin ayaw tumanggap ng ating paliwanag, pero ito'y gagawin natin alang-alang doon sa mga kapatid natin na nais mag-aral at saka of course yung mga open-minded. Yung willing. At medyo dagdagan pa natin ng marami pang information na hindi pa narinig ng iba, no? Sige. Of course, unahin natin yung pinaka-paborito talaga, no? Na unang akusasyon, alam mo na ito kung ano. Unang akusasyon, sumasamba ang mga Katoliko sa imahen o rebulto. Pero bago natin sagutin yan, panoorin po muna natin ang video na sinabi ng isang Iglesia ni Cristo minister po. Pakinggan po natin at panoorin. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba eh. Ito po, babasahin ko po itong Awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. Sa sulod sa screen. Yung may title po na ano na tinuturo daw ng mga pari na sambahin ng rebulto. Inuulit lang namin yung talagang sinabi po ng Iglesia Katolika sa pamamagitan ng kanilang mga pari. Sila po mismo, ang mga pari mismo, ang nagtuturo at nagsasabi na ang Iglesia Katolika sumasamba po sa larawan. Father Jairel, ayan, maliwanag na narinig mo, napanood mo. Sabi ng Iglesia ni Cristo Minister, kayo daw na mga pare ang nagtuturo na sambahin ang mga larawan. Anong reaction mo doon? Actually, no, for almost 1 year and 4 months na pari na. Sa tuwing nagmimisa ako, parang masasabi ko na yung offering of the greatest prayer or the Holy Eucharist is not offered to the statues or to the statues or the images, no, in front of the altar, but rather they are adding to the faith of the faithful, no. At hindi ko tinuturo, kaya nga sinasabi ko parati pag nagmimisa ako, no, na sino ba dito yung pinunta natin? Ito bang mga rebulto o yung pag-aalay natin ng banal na misa? Okay. Tapos, di ba, ilang taon kayong nag-aral, di ba? 4 years ang philosophy, 4 years ang theology. 5 years sa theology. 5 years ang theology. Now, meron bang sa ganong kahabang pag-aaral, meron bang matinong pari na ituturo mo sa mga Catholics na sambahin? Wala, because the images are just sacred symbols, no? Nagdadagdag, no? Nagre-remind lang sa atin. Mabuti na, no? Tingnan natin itong sa official talaga ng simbahan, no? At alam mo na ito sa paragraph 2132 ng Catechism of the Catholic Church. Kasi pag hindi natin sinuri ng mabuti, akala natin totoo talaga yung chismis, no? Correct. Totoo talaga si Marites. Totoo talaga ang chismis tungkol dyan. Ano talaga ang official na turo ng simbahan? Kaya nga, si Archbishop Victor Bindico, yung mahal nating bispo, ini-encourage talaga niya yung mga Catholics na alamin itong CCC. Napakalaking bagay ito kasi para hindi tayo madaya ng mga nagsasabi. Kasi maraming mga paratang na hindi naman totoo eh. Ito pong sabi ng Catechism of the Catholic Church, paragraph 2132, the Christian veneration of images is not contrary to the first commandment which proscribes idols. Ayan. So, anong turo po sa Catholic Church tungkol sa mga sacred images?
Veneration po. Veneration. Ang, may problema yata dito yung iba. Sa word na veneration. Hindi. Bago siguro sila pumunta na pag-aralan ng Biblia, yung simpleng English lang muna siguro. Alam nila. Okay. Sige. The difference between veneration and worship. at saka adoration. Adoration. Ayan, di ba? Kung hindi mo alam yung simpleng English pa lang, paano mo malalaman yung scripture? Correct. Di ba? Correct. Now, puntahan natin. Meron daw silang aklat. Aklat Katoliko daw. Na ang pari daw mismo ang nagtuturo yung nasambahin ang larawan. Yan daw, ang author daw ng aklat na yon ay si Father Luis D. Amisquita. Ilang beses na itong ginagamit nila. At panood po natin sa screen, ha? Natin. Yung video po na pinakita ng isang Iglesia ni Cristo minister na meron daw aklat silang batayan. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Munting aklat Katoliko. Ang pamagat po ay katisismo. Ito po ay tinagalog ng paring si Luis de Amisquita. Pakinggan po ninyo ang kanyang sinasabi dito sa pahina 79 pagkatapos po at 82. Pagbangon mo sa banig. Sabi, natutulog ka. Gusto kasi banig noon no? Ngayon, hindi na yata uso banig Pagbangon mo sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Bakit daw? Ituloy natin. Kung maninikluhod ka sa tapat ng altar, magwika ka ng ganito, sinasamba kita. Hindi po kami may sabi. Dito po sa aklat na isinulat ng pare, ang utos, pagbangon mo sa banig, ni hindi ka pa daw nakapaghihilamos o nakapagmumumog. Agad ka na daw manikluhod sa isang larawan o sa isang krus. At pagka nakaluhod ka, ang sabi ng pare, sabihin mo, sinasamba kita. Parang kung nakikinig ka na parang close-minded ka especially, talagang makapagsasabi ka na parang totoo yung sinasabi. Parang totoo talaga. Tapos yung mga kapatid natin doon sa, maybe may mga Catholics doon na nanonood talaga, na dumalo nung pamamahayag nila. Ngayon, dahil may pinakita siya, aklat, kailangan alamin natin kung ano yung katotohanan doon. Oo, sige. Okay. Yun pong yung pahina daw ay makikita yung sinasabi na sinasamba kita. Kasi ako, kahit hindi ako pare, hindi ako papayag at hindi ako naniniwala talaga na ituturo ng isang pare, matinong pare, sambahin. Kasi ako pag yan ang turo ng officially, pag binago ito, no? Pag binago ito, at sabihin dito na sambahin ng larawan, mismo nalayas ako sa Catholic Church. Ako rin. Now, sa page 79 daw, at sa page 82, nung aklat na may pamagat na katisismo ni Father Luis de Amisquita. Ngayon, dyan sa may mga internet connection po, i-google po natin yung katisismo ni Father Luis de Amisquita. Pakita po natin sa screen yung yung kung paano nila makikita yan. Ayan. So pag punta po kayo ng Google, yan, makikita po ninyo yan yung sa pinakataas, katisismo na pinagpalamnan ng mga pangadyi at maikling, ayan, kasaysayan na dapat pag-aralan ng taong Kristiyano. Tinagalog ng Padre Predicador, Father Luis D. Amisquita. Ayan po. Kayo po mismo ang suriin nyo pong mabuti. Ayan po Tapos, pag munta po kayo sa, yan po ay digital na kopya ng sinasabing katisismo. At pag napunta po kayo doon sa loob, meron po mga pahina doon. I-click nyo po ang page 79 at 82. At para po sa impormasyon ng lahat, kami na po ito po pakita po natin yung page 79 at page 82. Remember sabi ng ministro, nasa page 79 daw at 82 na sinasabi ni Padre Luis de Amisquita na sambahin ang larawan. At larawan. Father Jai, yan po ang
page 79 at saka page 82. Meron ka bang nabasa? Na sinasamba kita? Oo, na sinasamba kita. Walang, parang kahit malabo yung mata ko. Wala talaga ako makita. Kayo po na taga-subaybay ngayon sa programang Patag. Sa inyong mga screen po, basahin nyo pong maigi. Ayan. Puntahin nyo po, i-double check nyo po, i-confirm nyo po. Kung totoo yung sinabi. Oo. Ayan. Wala tayong makikita. Wala talaga eh. Now, Father Jairil, sabi nila, meron daw sinasamba. Pero nung tingnan natin, walang sinasamba. Ano masasabi mo ron? Sabihin na lang nating parang pangluloko yung ginagawa natin, no? Yung katotohanan ay hindi natin binibigay sa ating kapwa, lalong-lalo na sa ating mga kapwa Pilipino na nakikinig doon. Ayan. So kayo na po ang bahalang magdesisyon kung sino pong nagsasabi ng totoo. Amen? Ayan po. Okay. Ayan. Now, puntahan natin. Ang susunod, sabi daw nitong ministro, basta ang pagluhod daw ay pagsamba. Panoorin po natin yan, sabi niya. Ang katumbas daw ng pagluhod ay pagsamba. So, pakinggan po natin ang video. At sa Biblia po, yung pagluhod, katumbas dun, pagsamba eh. Ito po, babasahin ko po itong awit 95. Ang talata po ay 6. Pakinggan po ninyo. O magsiparito kayo, tayo'y magsisamba at magsiyukod. Tayo'y magsiluhod sa harap ng Panginoon na may lalag sa atin. Yung pagluhod, katumbas pagsambe. Chapter 95 verse 6. Mamaya ipapakita ko yung Hebrew text nun eh. Sige. Kasi nakasulat doon is nestahabe. First person cohortative. Talaga, worship talaga ang naroon. Pero, ito ha, sabi niya, lahat ng pagluhod. Yung paglumuhod, sumasamba na. Ngayon, pakita natin ha, sa inyo mismo ito nang galing ha, sa ministro nyo ha. Okay, pakita po natin sa screen yung, ayan po. O, sa ordination po yan nila ha. Kung ayon sa ministro ng Iglesia ni Cristo, ang katumbas ng pagluhod ay pagsamba, ibig sabihin, yung mga ministro sumasamba kay Manalo. Parang di na tayo makaalis dito sa diba? Ginawa nilang libingan. Oh, ayan. Ayon ha, hindi tayo nagsabi no na correct. Ay walang nagsabi. So ibig bang sabihin yan pagsamba yan? Sa kanila pagsamba. Sa atin hindi naman natin sinabi yun eh. At para sa atin alam natin na hindi lahat ng pagluhod ay pagsamba. Hindi natin hinatulan na sumasamba sila. Correct. Pero ipinipresent lang natin sa yung sinabi niya. Ayon sa sinabi ng ministro. Correct. Ayan. Now, papakita natin yung ginagamit nilang kasi yung isa sa pinakapangunahing argumento nila na sinasabi nila na tayo daw ng mga Katoliko, pag dininay daw natin na sumasamba tayo sa rebulto, paano daw yung lumuluhod yung mga Katoliko sa harap ng rebulto? Okay. Dahil binabanatan nyo kami sa scripture, okay, tingnan natin sa original text. Pagpakita, Brother Bene, yung Exodus chapter 20, verse 5 po. Sa screen. Ayan ha, sa Hebrew po yan. Okay, wala po kami ditong dalang interlinear ha. Yung Exodus chapter 20 verse 5 po, yung binulig from right to left, yan pong nalagyan ko ng red, ng pula sa itaas. Kung basahin na yan ay testahave. Ayan. Yung nasa unahan niya, yung law, that is negative particle. Tapos, yung may binulugan ko ng green, yan is lahim. Lo testahave lahim. Huwag kang sasamba sa kanila, ang ibig sabihin yan. Yung binasa ng ministro, yung sa Psalm chapter 95 verse 6, bo nestahave, o come, let us worship, ang ibig sabihin yan. So yung kaibahan ng testahave at saka ng nestahave, yung sa testahave, yan po ay second person command. Tapos yung sa Psalm chapter 95 verse 6, that is first person cohortative. Ibig sabihin talaga pagsamba talaga diyan. So diyan pa lang, yan, bow down talaga, which is pag-worship. Ayan. Now,
Kung lahat ng pagluhod ay pagsamba, lahat ng pagbow down ay pagsamba. Tingnan po natin yung sa Joshua chapter 7 verses 6 to 7. Ayun po Now, nilagyan natin po diyan yung nakalagay sa itaas ay Vayipol Alpanab art sa left ni Aaron Adonai. Nang ibig sabihin diyan, nagpatira pa si Josue sa harap ng kaban ng tipan. Alam po natin yung kaban ng tipan in Exodus chapter 25 verses 18 to 20. Nalagyan po ng mga imahe ng kerubin. At isa pa, diyan po sa sa verse 7 sa ilalim, yan po ay Vayomer Yeshuhua Aha Adonai. Ibig sabihin, while nagdadasal si Josue or si Joshua doon sa harap ng kaban ng tipan na nagpatira pa, yung address ng kanyang prayer doon sa tunay na Diyos. Ayan. Ngayon, ang challenge, kung lahat na lang ng pagsamba, kung ang lahat na lang ng pagluhod, ito challenge natin kung ang lahat na lang ng pagpapataripa at pagluhod ay nangangahulugan ng pagsamba, diyan ba sa Joshua chapter 7 verse 6, may makikita ba kayong form kagaya nung nabasa natin sa Exodus chapter 20 verse 5 at Psalms chapter 95 verse 6? Wala Ayan. Wala tayong nabasa. Kasi yung binigbigyan niya ng pagsamba ay yung tunay na Diyos at hindi yung hindi yung imahen yung kerubin. While doon sa Exodus chapter 20 verse 5, kasi meron yung word na testahabe doon, lo testahabe, meron siyang antecedent doon sa verse 4 na pisel. Na ibig sabihin idols yung from mga the verb past. Diyosan. And then sa verse 3 noon ay meron siyang Elohim Achirim. Yung Elohim ginagamit yun sa Diyos minsan, sa tunay na Diyos. Pero minsan meron din sa hindi tunay na Diyos. Depende sa context. Correct. Kaya lang, makikita natin doon na hindi yung tunay na Diyos dahil meron siyang adjective na Achirim. Plural ng Achir na Hebrew. Now, ayan po yung challenge po namin ni Father Jairel doon sa mga namamaratang sa amin na lahat na lang ng pagluhod ay pagsamba. Ayan, doon po sa tanong namin, sagutin po ninyo. Ayan. So, in short, hindi natin official na turo o tinuturo. Correct. Lalo na kayong mga pare na sambahin ang mga ribulto. Ano pang dagdag mo, Father Jai? At lalong-lalo na dito sa official teaching of our church, Yeah. Sinasabi dito na hindi talaga binibigyan ng worship yung mga santo or specifically yung mga ribulto ng mga santo, but rather they are adding in the faith of the person. At isa pa, yung pinakita mo ito, Father Jairel, lahat po, yung mga, kasi mahilig itong mga anti-Catholics umatake sa atin, gumagamit sila ng mga aklat katoliko. Right. Ito po ang nyo. Dito po kayo maghanap. Magbase. Basahin nyo. Dito kayo maghanap. Dito po kayo manap ng butas. Kasi hindi binabago ng simbahan yung official teaching na nandito. Dito po nakasulat yung official teachings namin. Kaya kung gusto ninyong mamintas, gusto ninyong sino mang humanap ng butas, dito kami yung maghanap. Correct. Wag doon sa kung ano-anong libro. Diba? Tapos ano-anong libro tapos iba yung binabasa. Hindi naman doon sa loob nagbigay pa ng pages. Ayan, huli tuloy. Ayan. Mahiya naman sana yung kinaukulan na patuloy ninyong gamitin yung aklat na wala naman pala doon yung word na sinasamba. Diba? Yan, nasa online yan, digital. Yung makikita na natin. Walang word na sinasamba kita doon sa page 79 at saka ito. O baka meron sa ibang page. Baka sa ibang page. Sige, hanap lang. Sige. Pero sigurado ako baka may mabasa nga silang sinasamba pero hindi na yun sa larawan. For example, nandyan lang yung larawan or yung image ng crucifixion. Pero nababasa mo ba yung puso ng tao? Ayan. Kasi pag sinabi mong sumasamba siya, hindi mo naman alam pala yung isip niya. Puso niya. Bawal ang humatol bawal ang humusga. Mateo 7:1, sabi yun ng Panginoong Isos Yeah. Huwag kang humatol. Okay. Ayan. Pangalawang akusasyon po. Ito po Father Jai, inaakusahan tayo na tayong mga Katoliko daw ay sinasamba natin si Mama Mary. Ano masasabi mo doon? Sige. Siguro mas mabuti yun na sasabi natin sa official tayo na aklat ng simbahan na magbabasa, tingnan natin sa CCC, dito sa Catechism of the Catholic Church 971 kung ano yung opisyal na tinuturo ng ating simbahan. Sige po. Sige.
Sabi dito, all generations will call me blessed. The Church's devotion to the Blessed Virgin is in strict sync to Christian worship. The Church rightly honors the Blessed Virgin with special devotion. From the most ancient times, the Blessed Virgin has been honored with the title Mother of God, whose protection the faithful fly over dangers and needs. This very special devotion differs essentially from the adoration which is given to the incarnate Word and equally to the Father and the Holy Spirit, and greatly fosters this adoration. So, klarong-klaro sa opisyal na turo ng simbahan na tayong mga Katoliko ay nagbibigay lamang ng special devotion sa mahal na Iloy o ina, na mahal na ina ng ating Panginoong Jesus. Nabasa mo doon ang differs. Differs, yeah. Yan. Kaiba. Kaiba. Hindi po ito katulad nung pagsamba na binibigay natin sa Diyos. Sa tunay na Diyos. 'Di ba? Meron alam niyo 'yan sa seminaryo, yung tinatawag na latria, hyperdulia. Yep. Hindi siguro alam ito ng mga umaakusa sa atin. Kaya alapin muna natin, okay? Now, ito po mahilig kasi itong mga Protestante na mga anti-Catholics. Hindi ko nila lahat kasi meron naman mga Protestants na mga open-minded. Marami tayong mga kaibigan mga din, kaibigan mga Protestante na hindi naman umaatake sa atin. Ngayon, tanungin natin, ano ang view ng kanilang scholar mismo tungkol kay Mama Mary, ha? Sige. Ito po, yung scholar ba nila nagsasabi na yung scholar ba nila bumibigay din ng respeto, kagaya ng respeto na ginagawa natin. Ito po, pakita po natin sa screen yung statement mula sa biblical commentary ng isang kilala at iginagalang na Protestant biblical scholar na si Dr. Darrell Buck. Ito po, pakita po natin sa screen. Ayan po, Ano sabi niya, Father Jai, sa kanyang aklat na The IBP New Testament Commentary? She should be honored for her model of faithfulness and openness to serve God, but does not mean she is to be worshipped. Ayan. Klarong-klaro. Dapat, Model of faithfulness, to be honored. Ayan, born again yan na scholar, Protestant biblical scholar. Yan, sabi po niya. At alam niya, yan, hindi din natin sinasamba, di ba? Correct. At klarong-klaro sa kanya mismo na hindi sinasamba ang mahal na ina. Ayan. Pero kailangan bigyan siya ng talaga ng honor. Ayan. Hindi pananampalataya, pero yung honor. Yung kahit nga sa paaralan, 'di ba, binibigyan tayo ng honor? How much more in our spiritual needs? Ayan. 'Di ba? Ayan, scholar na 'yan, Diba? Doon sa mga mga apektado sa atake ng mga mga Protestanting anti-Catholic, kanino kayo maniniwala? Doon sa scholar nila o sa kanila na hindi naman mga scholars? Ayan po, may nagpapa-scholar lang. Oo. Ayan po. Another one, alam mo, merong isang magandang translation na inalabas yung mga Protestant scholars. Sige, tingnan natin. Ito po, Luke chapter 1 verse 28 ng New Life Version. Ayan po, Protestant translation yan. Ano sabi, Father Jai? The angel came to her and said, "You are honored very much. You are favored woman. The Lord is with you. You are chosen from among many women." Ayan, sabi you are honored very much. Biblical support sa hyperdulia. Correct. Ayan, New Life Version. Protestant translation yan, Ayan. Hindi na yan sa Katolikong translation, Hindi translation yan ng Katoliko. Ayan. O, ibig bang sabihin, pangsambayan? Hindi. Oo, kung yung argumento na pag sinabing veneration or ino-honored natin ng mataas ay sinasamba na, ibig sabihin, nagkamali itong translation na ito. Ayan. Questionin nyo ang mga scholars nito. Ang scholar nito, no? Oo, yan. Diba? Ayan, ayan. Isa pa, Father Jai. Yung paninindigan pala nila, kung bakit hindi daw dapat sambahin si Mama Mary. Kasi hindi naman daw tinawag si Mama Mary ng kanyang anak na mama or mother or nanay. Kasi yung mababasa daw sa John chapter
2 verse 4 doon sa Babae. wedding sa Cana, babae. Babae. Oh. Ayan. But, ang tanong, alam ba nila yung context at yung history kung bakit babae yung sinasabi ni Kristo? Ayan. Ang problema kasi ito nagbasa lang ng Biblia, in-applyan Sa Pilipino. ng view ng Filipino, ng Pinoy. Kasi nga dito naman sa atin Oo. sa Pilipinas, di ba, pag Sabi, babae ka, parang bastos, di ba? Humingi ka ng humingi ka ng baon sa mama mo, sabihin mo, hoy, babae, Babae, bigyan mo ko ng baon. Oo, yan, parang kabastusan yan, disrespectful yan. Correct. Pero, yan ang problema. Very danger na nagbasa tayo ng Biblia, hindi natin tiningnan kung ano inalam, o anong kultura ng Kultura mga na nandun. writers at ng mga tao dyan. Okay. Ayan. Kaya kailangan pag-aralan hindi naman ang literary context, pati ang historical context. Hindi lang literal rit. Ayan, Kundi yung context, yung historical context. No? Ito po At ang culture. meron po akong dala dito na Nestle Alan N828. Regalo sa akin ni Father Chris. Di Assis. Oo. Meron kasi akong UBS, yung United Bible Societies na Greek din. Pero mas maganda ito kasi ito ang critical edition ng Greek So, hindi po ito interlinear hindi pa kami nagre-realize interlinear. Ito po, babasahin ko po sa dito po sa sa John chapter 2 verse 3 kasi ganito po ang sabi ng ni Mother Mary kay Jesus doon sa kasal sa Cana. Sabi dito, ang sabi dito ni Mama Mary, oinon ok ekosen. They have no wine. Kasi naubusan sila ng vino. Ngayon, ang sagot ng Panginoong Hesus sa Greek din sa verse 4, teimoy kaisoy gunay. Anong ibig sabihin nun? Woman, what concern is that to me and to you? Ayan. Ngayon, ginamit ganito yung Greek word na gunay. Nang ibig na isnadin na woman. Now, alamin natin sa mga eksperto mismo sa wikang Griego. Kung ano ang gunay. Kaya kailangan natin balikan ang Hebrew at saka ng Greek. Kasi malalaman natin kung ano hindi ibig sabihin, kasi yung paninindigan iba, hindi na kailangan ng Hebrew at saka ng Greek kasi naisalin na yung Biblia sa mga wikang maintindihan natin. Pero importante po kasi, ito po isa sa mga passages na pwede tayong maligaw pag hindi natin nilalang talagang original text. At ano talaga ang ibig sabihin ng salitang yun. Kunang kanulugan. Tingnan natin, kung para sa iba kabastusan at walang paggalang yun, tingnan natin ang ibig sabihin ng Greek word na gunay. Ito po sa The Complete Word Study Dictionary, New Testament, isinulat po ito ng Protestant Biblical Scholar na dalubhasa sa Greek. Hindi ito Katoliko baka kasi sabihin ng iba, bias tayo. Bias dito tayo. Pa sa pahina 386 po. Ito po ang definition ng at ginamit din po dito yung Matthew chapter 15 verse 28 kung saan ginamit ng Panginoong Hesus yung word na gunay din. Woman. Kaya lang, dito po may article Sabi dito, in the vocative hugunay as an address expressive of kindness or respect. Ano ibig pong sabihin ng gunay? May pagrespeto. Ayan. May pagmamahal at pagrespeto. Ayan po Sino pong paniniwalaan natin? Yung po mga naninira na hindi ginalang ng Panginoon sa kanyang nanay o itong eksperto sa Greek? Yung mga Marisol ba or Marites lang yung pakinggan natin o yung katotohanan? Ayan po. So, magsuri po tayo. Tinatawag po namin si Mama Mary na Mama Mary dahil po kailangan talagang ibigay ang respeto na respeto sa kanya. kanya. At bago mamatay or mawalan ng hininga si Kristo sa krus, binigay niya sa atin kay John. Through John, si John yung representation ng whole humanity. Not only John. 'Di ba? Ayan po. Kaya nga tinatawag nating ina din natin siya. Ayan. Amen. So hindi lang yun para ka John, kundi representative po para sa lahat. Sa lahat. Kasi 'di ba yung Juan na pangalan ay ibig sabihin beloved, mahal. So yung ibig sabihin binigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang kanyang ina dahil mahal niya tayong lahat. Ayan. Ito pa yung sa 1 Timothy chapter 5 verses 1 to 2, yung sulat ni Apostle Paul kay Timothy. Makikita mo doon na tinuturuan tayo na yung mga
babae na may edad na, dapat ituring yun na parang ina. Ina, Ayan. yap. Kung yung ngang mga ibang mga babae, Ay binibigyan natin no ng na pagpapahalaga. nararapat na parang Respeto. ituring mo Na parang ina. Si Mama Mary pa. How much more na ina ng Panginoong Hesukristo natin, di ba? Ang parang ang labas nito doon sa mga naniniwala na nagbabasa ng Biblia na hindi sila naniniwala. Kinukontra nyo talaga ang Biblia. Correct. At hindi lang kinukontra ang Biblia, kinukontra nyo yung mismong anak ng ina. Ayan, oo, yan po. Okay, punta tayo sa pangatlong ano po ha. I hope na nakatulong na po yan sa inyo yung pangalawang sagot namin ni Father Jairil sa against doon sa mga una at pangalawang akusasyon. At hindi lang haka-haka yung pagsagot natin dyan sa mga akusasyon yan. Oo. Sa official teaching mismo ng simbahan natin kinukuha yan. Ayan. Okay? At yung binabasa natin Biblia yun ha. Hebrew. Oh, Hebrew. Baka kasi sabihin nila hindi yun Bible eh. Correct. Kasi na ano ko na one time nung gumamit kasi ako ng Hebrew at saka ng Greek Bible. May nagreklamo. Bakit? Mr. Cartuhano, magbasa ka ng Biblia. Bakit yung ano ba yung original text ng Biblia? Hindi, parang matatawa ako eh. Ito ba Hebrew at saka Bible? Hebrew Bible at saka Greek, hindi ba ito Bible? Bible na rin. Parang Original text pa. Parang nagtataka ako, yung Bible lang para sa kanila, yung English. Yung translated lang. Oo. Oo, yan. Oo, kaya ngayon i-introduce natin, nito kung gusto mo talaga yung Bible, ito ha. Ito yung pag-aralan Ito challenge natin ha, bago tayo mag-proceed sa pangatlong ano. Sabi ng iba, sola scriptura. Ano ibig sabihin ng sola scriptura? Bible alone. Scripture alone. Scripture alone. Ayun. Dito sa Pilipinas maraming nagsasabi na dapat Bible lang daw. Bible alone. Sige. Pero nung gamitan mo ng Hebrew at saka ayaw nila, allergy sila. sila. So, pag ang paninindigan mo ay Scripture alone or Bible alone, tapos allergy ka dito sa Hebrew at saka sa Greek, hindi yan Scripture alone. Translation alone. Correct. Oo. Si Martin Luther, by the way, di ba, yan ang father of Protestantism. Yan yung nag-introduce ng sola scriptura. Yeah, tama. Ngayon, si Martin Luther may karapatan na mag-claim na sola scriptura siya. Bakit? Kasi nag-aral Kasi siya. may knowledge siya ng Hebrew at saka ng Greek. Pero kung ikaw magki-claim ka ng Bible alone, ng scripture alone, na hindi ka naman gusto ng ayaw mo naman ng Hebrew. Allergy ka diyan. Tapos hindi ka marunong magbasa nito, hindi ka scripture alone. Translation alone. Translation alone. Ayan. At kung King James lang ang basihan mo. King James ka lang. Hindi yan scripture. Correct. Translation alone ka. At challenge natin sa kanila kung totoo sola scriptura sila tapos pag-aralan nila diyan at hindi pa sila mahimasmasan sa kung ano yung sinasabi nila, parang naligaw na talaga sila. Kasi ito po yung iba ngayon kasi nakabasa lang ng translation, nakamemorize lang ng mga 30 verses, to 100 verses pa. Feeling Bible scholar na talaga. Tapos yan okay naman sana nagbabasa tayo. Kaya lang problema, yung iba nakabasa lang ng ilang talata. Parang yung Catholic parang alam ng lahat. Yan. Parang nasa iyo na ang lahat. Parang yan ang kanta yan. Ayan, okay. Punta tayo sa pangatlong akusasyon. Akusasyon. Sige. Yung isa sa mga hindi ko alam kung matatawa ako dito o maawa sa mga nagsasabi, pero until now itong paratang sa atin eh. Yung mga Katoliko daw, Father Jai, hindi nagbabasa ng Biblia. At saka walang alam sa Biblia. Anong kan mo doon? Ano ang reaction mo doon? Simple lang yung sagot ko. Paano mo nasabi? Nakita mo ba? Kasama mo ba na nagbabasa ng Biblia? Or kilala mo ba? At ano ba ang ibig sabihin ng tanong mo? Na ikaw na ang nakakaalam ng lahat? Alam mo ba yung kung anong ginagawa ng kapwa mo? So, hindi mo alam ang pamumuhay ng lahat ng Pilipino, lalong-lalo na sa kontekstong Pinoy, Baka nagbabasa ng Biblia pero hindi mo nakita. That is why dapat huwag tayong humusga. For example, si Brother Dwayne, Katoliko, 'di ba? Nagbabasa ka na. Katoliko. Hindi ako pare. Pero nagbabasa ka ng Biblia. May babasahin ako, hindi lang Tagalog. 'Di ba? Babasahin ko talaga yung totoong Biblia. Hindi, 'di ba? Hindi yung Hindi lang yung translation. Oo. Isa pa,
yung paratang na hindi daw, isa pa doon, no, maliban nun sa inaakusan tayo na hindi tayo nagbabasa ng Biblia, walang alam tayo sa Biblia, isa pa yung ipinagbabawal daw ng Katoliko na magbasa tayo ng Biblia. Hindi. Actually, ini-encourage ko namin, no? Ito dito ulit. Dito tayo sa official ulit, ulit. Okay. Official tayo dito ulit. po sa Catechism of the Catholic Church, paragraph 111 po. Ito pa, basahin po natin, ha. Para official na talaga, oh. Tingnan natin po kung totoo po yung paratang na hindi tayo pinapabasa ng Biblia. Biblia. Ito po, ha. Ito sabi ng CCC. Sacred Scripture must be read and interpreted in the light of the same Spirit by whom it was written. Ano pong ibig sabihin ng Sacred Scripture must be read? Basahin ang Biblia. O yan. O, hindi ba tinuturo? Tinuturo ng simbahan. O, yan. Marites. Fake news. Kasi may nagsusulsol. Ayan. Pero ang dinidiscourage, hindi po ipinagbabawal sa atin na magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal ang personal interpretation. Yung private interpretation. Okay. Dito po sa paragraph 86. Ito pong reminder sa atin, ha. Ikaw na po, Father Jai, ang magbasa. I think paragraph 85 and paragraph 86 po. Okay, para mas klaro. Okay. Sige. CCC 85. The task of giving an authentic interpretation of the Word of God, whether it is written form or in the form of tradition, has been entrusted to the living teaching office of the Church alone. Its authority in this matter is exercised in the name of Jesus Christ. This means that the task of interpretation has been entrusted to the bishops in communion with the successor of Peter, the Bishop of Rome. Sa 86 po tayo. Yet this magisterium is not superior to the word of God, but its servant. Its teaches only that has been handed onto it at the divine command, and with the help of the Holy Spirit. It listens to this devotedly, guards it with dedication, and expounds it faithfully. All that is proposes for beliefs as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. Ayan. So kung masusunod po natin ang talakayan namin nito ni Father Jai, yung sa paragraph 111, ang scripture must be read. Must be read. Tinuturuan tayo na dapat magbasa tayo. Wag tayo makalimot na yung na-i-guide tayo ng church. Ng church, tama. Yung din-discourage, hindi yung pagbasa. Hindi. Kundi yung private interpretation. Private or personal interpretation. Ayan po. Ito po, sasagutin po natin. Totoo bang walang alam ang Catholic Church sa Bible? Kasi pag sinabi mong Catholic Church, hindi aminado tayo na hindi lahat ng Katoliko nagbabasa ng Biblia. Meron Correct, talaga hindi nagbabasa. Oh. Kahit naman doon sa mga Protestant community, Hindi naman lahat. Hindi naman lahat ng Protestant nagbabasa eh. Kaya dapat wag mag-akusanan nila lahat. Oo. Ayan. Ngayon, sasagutin natin, ha? Ito. Sa Vatican Library, meron tayong 75,000 manuscripts. Okay. Ha? Including yung mga ancient Greek manuscripts, andun yung Vaticanos. Codex Vaticanus na mas matanda pa ng konti kaysa sa Codex Sinaiticus. And then meron tayong Papyrus 75 nandun din. Ayan, ha? Ginagamit yan sa textual criticism. Pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung courses po sa Biblicom. Ayan, titingnan nyo po, ha. Yan ang itinuturo doon sa mga nag-aaral. Ng mga future scholars. Ito yan, tingnan nyo po, ha. Philological section. Ayan po, ha. Kita nyo po, ha. Yan ba ang walang alam sa Biblia? O kung wala kang alam sa Biblia, paano mo maituturo yung textual criticism, ang Biblical Hebrew, Biblical Aramaic, yung mga Akkadian, Targumic, Aramaic, Syriac? Napakahirap pa naman ang grammar niyan. Hindi kasi, nyo, kasi nirelate lang nila sa translation. Yan. Yan. So parang nalulungkot ako pag may namamarat. Kailangan nating sagutin. Kasi may mga mahina tayong naniniwala doon na ganyan. Ayan po. Okay.
Now, ito pa ha. Kung walang alam ang Catholic Church sa Biblia, bakit tayo nakapagsalin ng iba't ibang verses? Correct. Meron tayong New American Bible Revised Edition. Maliban dun sa Douay Rheims, no? Meron tayong Jerusalem Bible. Ayan. Yung paratang na hindi ka nagbabasa ng Biblia, paano mo masasalin kung unang-una hindi mo binabasa? Correct. Paano mo matatranslate kung hindi mo binabasa? Di ba? Consist na yun eh. Ayan. Tapos, alam nyo ba na hindi madaling mag-translate? Correct. Kaya nga si Saint yung sa tapas na patron, Saint Jerome, di ba? Hindi talaga madali. Ay, example ito Yung Hebrew para sa iba mas mahirap 'yon kumpara sa Biblical Greek. Pero pag alam mo yung dalawang languages, although mas parang yung sa una, mas mahirap yung yung Hebrew pagbasahin. Pero pagdating sa grammar, maraming mga nag-aral ng biblical languages na mas matindi yung grammar ng Greek. Ayan. Correct. Pag inasalin mo yun, kasi highly inflected language ang Greek Ayan. Isang mali mo lang, mali na lahat yung meaning At kahit yung yung interlinear na ginagamit palagi ng iba, hindi yun sapat Correct. Nakakatulong somehow, pero hindi yun sapat. Hindi yun yung kabuuan. Ito ngayon sa Pilipinas, gumamit lang ng lexicon, gumamit ng interlinear. Parang alam na lahat. Alam na lahat, ayan. Ngayon, patunayan natin. Hindi ba ang Katoliko walang hindi Biblia? walang alam. Hindi ba nagbabasa ng Biblia? Ito. Katoliko ka rin Biblia kay Hebraica Stot Gartensia, wala po itong wala po itong interlinear Ito. Totoong talagang translation. Babasahin ko ito. Genesis chapter 1 verses 1 to 2. Ito po. May kahit paano mayroon akong kunting kaalaman. Ito po. From right to left. Bereshit bara Elohim et hashamayim vi et haaretz. Ito po meron pong sekta kasi. Kasi sabi ko nga pag yung Elohim ginagamit yun sa tunay na Diyos, ginagamit din sa hindi tunay na Diyos, depende sa context. Yung panindigan ng isang religion, meron ako kasing narinig. Pag hindi mo raw mabasa yung word na Elohim emet. Ibig sabihin ng emet is tunay. Pag sinalin yun Elohim emet is tunay na Diyos, hindi daw tunay na Diyos yun. Ito yung nagpapakita na walang alam talaga. Kasi pag nakita mo dito, wala namang emet dito Pero ito'y tunay na Diyos kasi meron ditong third person masculine singular, yung bara. Ibig sabihin, ito ay tumutukoy sa tunay na Diyos. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan. Tapos meron ditong inisa-isa mo to, Bereshit, in the beginning, bara Elohim, God created, tapos hashamayim, the heavens, yung ha is definite article, tapos meron itong word na it, dalawang beses binanggit yung it, tapos yung it sa v-it, yan ay direct object marker, walang katumbas kasi sa English yun Ayan po, alam natin, ito sa pangalawang sa verse 2. Bihaaretz hayita tuhu babuhu. Behoshek alpinitihum verua Elohim. Ayan. Ito, paintindi ko yung mga isa kasi sa mga umatake sa atin na wala tayong alam sa Biblia, yung mga kapatid natin, mga Jehovah's Witnesses. Ayun, ito. Sasagutin ko na nga. With love. With love. Okay. Yung word dito na verua Elohim, hindi mo ito maisasalin na God's active force. Kasi isinalin nila sa kanilang New World Translation na God's active force. Yung ruwa kasi dito, dalawang, yung verua Elohim, ruwa Elohim dito, pwede mong isalin siya na Spirit of God or wind from God. Hindi mo siya pwedeng isalin God's active force kasi wala kang makababasang lexicon or reliable Hebrew dictionaries na ang ruwa ay pwede mong isaling God's active force. Kasi isinalin nilang active force kasi hindi sila naniniwala na person yung Holy Spirit. Kaya yan ang kanilang reason kung bakit nila hindi nila pwedeng matanggap na Spirit of God ang nakalagay. Pero yan ang nakasulat sa Hebrew Correct. At hindi dapat yan baguhin. Ayan. Now napatunayan namin, nagbabasa kami ng Biblia. Itong tunay na Biblia.
Ayan, pakita natin sa screen para... Wala po yung interlinear ha. Baka kasi sabihin ng iba, merong interlinear. Kasi merong nababasa dyan, akala mo na merong manuscript pero may interlinear na gamit. Walang interlinear. Nagbabasa kami dito ng Hebrew at saka Greek. Pero sa awa ng Diyos yan ha. Sa grace ng hindi atin yan, pero... Ito kailangan na nating sumagot. Kasi yung Diyos. pinaparatangan tayo na wala tayong alam sa Biblia at hindi tayo nagbabasa ng Biblia. Correct. Ito, tunay na Biblia ang binabasa natin. At least ikaw bilang Katoliko, hindi pare pero pare. Katoliko, nagbabasa. Mas lalo ka na. Oo. Ako, isang ordinaryong membro ng Catholic Church na, Nagsisikap. Kahit na kunti lang ang nalalaman. Laman. Okay. Sa awa ng Diyos, ay nakakatulong sa maong. At somehow siguro nakatulong na 'yon sa ating mga tagapakinig, no, sa lahat ng maabot nitong ating programa. Okay. Okay, apuntahan natin yung pang-apat na na tanong, tapos mag-break muna tayo pagkatapos. Mag-break tayo tapos basahin natin dito yung mga shout-outs. Yung pang-apat na pang-apat na akusasyon. Panoorin po natin yung paratang ng Iglesia ni Cristo Minister. Parang sila palagi yung namamaratang. Na yung yung cross daw. Lalo na yung sign of the cross natin. Yun daw ay ang katuparan ng 666 sa Book of Revelation. Ibig sabihin, mark ng demonyo. Ng demonyo talaga yon. Okay. Panoorin po natin. Is it a good sign? Yes or no? We turn back again to the answer of the Bible, Revelation 14 this time, verses 9, 10, and 11. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest day or night who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Dear friends, is it a good sign? Should we all be identifying ourselves as a member of the Roman Catholic Church by placing that symbol on our forehead, using our right hand to make that sign of the cross that identifies a person as Catholic? Jesus. Yung personal na interpretasyon niya, yung nangibabaw dun sa binabasa niya. Oo, di ba? Ngayon, actually, napanood ko ang video, ang full video niya. Binasa niya yung Revelation chapter 13, verses 16 to 18, and then kinonect niya yung Revelation 14. Kasi nga, sabi doon, yung may tanda ng hayop, yung Mark of the Beast, merong tatak sa kanang kamay at saka sa noo. So sabi yung panindigan niya kasi daw yung mag-sign of the cross tayo, kanang kamay and then pupunta ng noo. Sige ko in literal natin. Saan yung sa dito sa dalawang balikat sa shoulder. Wala. At saka sabi doon, bago natin puntahan yung mga references sabi doon, hindi ka makakabili or hindi ka makakabenta ang sinumang tao kung wala siyang tatak ng hayop. Hindi naman tayo nagbebenta. Hindi, ito. Maraming nagsa-sign of the cross diyan, 'di ba? Yun bang, halimbawa, yung mga kapatid nating mga Protestante hindi nagsa-sign of the cross. Ang tanong, meron bang mga Protestant na mga brothers and sisters na nakakabili pa rin sa mga mall at sa mga grocery stores? Until now. Yan. Bakit? Ngayon, sundan na natin ang kanilang mababaw na argumento. Kung yung sign of the cross nga, yung mark of the beast nga ay sign of the cross, na hindi ka pwedeng bumili o magbenta kung wala kang sign na ganyan, mark na ganyan.
Hindi, sana hindi na nakakabili o nakakabinta itong mga Protestant brothers and sisters natin. Hindi, naalala ko lang. So, pag bumili ka, mag-sign of the cross ka. Parang hindi naman natin yan parang sa panalangin at saka pag mimisa lang naman natin yung ginagawa. So, literal talaga kasi yung translation, kaya natawa ko eh. Dito pala sa province of Capiz, imagine, hindi kaya magkakaroon ng malaking kaguluhan dito kung hindi pwedeng bumili ang mga kapatid natin mga hindi Katoliko dyan sa Injap, dyan sa Robinson, sa SM, kasi hindi sila nagsasign of the cross. Diba? Sorry mo talaga. Diba? Pumasok lang kasi sa isip ko eh. Paano na lang kung hindi nagsasign of the cross? Hindi na sila makakabili. Imagine, di ba? Marami, magkakagulo dito pala sa province of Capiz. So much more sa buong bansa ng Pilipinas na ipagbabawal yung, kung susundan natin ng argumento. Kasi 2.2% lang yung hindi Katoliko dito sa Pilipinas. Oo. Saan kaya sila bibili? Hindi ka makakapagbili. O hindi, naniniwala ka ba na may mga kapatid tayo mga ibang sekta na meron ding mga maliliit na mga grocery stores, meron ding mga tawag din natin ito, yung mga tindahan, mga stalls. Tiyangge, kung mag-asabi dito. Diba? Ibig sabihin, hindi rin sila, wala silang karapatang magtinda kasi hindi sila nagsasign of the cross eh. Kung susunod natin yung mababaw na argumento, yung ideasis, yan. Ito po, tingnan po natin Ito po sa aklat na isinulat ng isang kilala at ginagalang na Protestant Biblical Scholar, si Bruce Metzger. Meron pa akong ibang mga commentaries. Pero pinili ko ito kasi ito yung pinaka-trusted na scholar. Kahit yung Iglesia ni Cristo, ginagamit ito. Yan. Ngayon, dito sa pages 76 to 78, si Father Jairel pa rin ang magbabasa. Tingnan natin kung sino ba talaga, or sign of the, dito ba involved yung sign of the cross or hindi. Sino po ang itinutukoy na katuparan nitong tinatawag na mark of the beast? Ito po. Saan? Lan. Okay. Papunta dito. Okay. Sa page 76 ng Breaking the Code, no? Understanding the Book of Revelation by Bruce M. Metzger. Okay? Number 76, no? The details of John's vision are symbolic. Thus, the mark on the right hand or the forehead is meant figuratively. Those who conform to the demands of the state are given means to identify themselves so that they can claim that benefits due to them. The famous number of the beast is mentioned at the end of the chapter 13. The number 666 is in the first place a symbol of the greatest imperfection, for it is the sacred number 7 less 1 repeated thrice. John says that it is a human number. That is, it is the number of a person's name. Now, in the book of Greek and the Hebrew alphabets, the letters also served as numerals, and it was a well-known technique to add up the letters that comprise a proper name. If we did that in English, the number of a girl named Ada would be 6. That is, A is the first letter of the alphabet and D is the fourth letter, and consequently the numerical equivalent of Ada is 1 plus 4 plus 1 equals 6. Who is this satanic beast, symbolized by the number 666? Over the centuries, a very great deal of ingenuity has been expended in attempting to answer this question. A further complication arises from the fact that some ancient manuscripts of the book of Revelation give the number as 616 instead of 666. Among the names and titles that have been proposed to solve the cryptogram, the most probable candidate is the Emperor Nero. If we add the numeral values in the Hebrew spelling
of the name Nero Caesar, we obtain 666. On the other hand, since this name can equally be spelled without the last N, if we omit the final N, the total will be 616. Okay. Ito, muna, tingnan mo muna natin ba, Father Jai. Anong sabi dito ni Bros Metzger? Figurative daw. Figurative, oo. Ano yung ginawa ng ministro? Ginawa niyang literal yung pag-interpret niya. Oo. Ayan. Diyan pa lang, huli na. Oo. At tapos, meron ba ditong involved na sign of the cross or Wala. cross? Wala. Sinong pinag-uusapan dito? A specific name ng isang tao. Ayan. Which is yung emperor na maraming pinatay na mga sumulunod ng ating Panginoon. Ayan. Itong challenge natin Challenge po natin sa mga kapatid or mga kaibigan natin ng Iglesia ni Cristo. Sagutin niyo po sa inyong programa, magpakita po kayo ng mga biblical commentaries ng mga scholars Correct. Reliable biblical scholars, maging sa panig ng mga protestante, na ipakita nyo na itong Revelation chapter 13 verses 16 to 18 ay tumatalakay tungkol sa cross. Kasi kung wala kayong mapapakita, ay si Jesus yung ginagawa Correct. nyo. Personal and kasi halos private lahat interpretation. ng mga biblical commentaries, yung mga exegetical commentaries, si Nero Caesar kasi. Correct. Kasi marami siyang pinatay na tagasunod ng ating Panginoon. Ang layo na ikapit natin ito sa cross. Okay, ito pa po, Father Jai, itong para maliwanag doon sa chapter 14 na nila ito pong may tanda. Sa same na libro pa rin, number 78, page 78. Okay. This passage gives offense to some modern readers of Revelation. Certainly, it sounds terrible, vindictive, and gruesome. But the first thing to do is to consider the symbolic language used here. Fire and brimstone are traditional symbols of the fate of those who persistently reject God. Brimstone is an Old English term for sulfur, which is not only difficult to extinguish, but also burns with peculiarly acrid and noxious fumes. Since elsewhere in the book of Revelation, the author uses metaphors and symbolic language, it would be quite unfair to take him literally here. Now, throughout Revelation, we have seen that if people persist in living contrary to the structure of God's universe, they must suffer. Ayan. Okay. Ginagawa ng iba na literal Ayan, ayan, hindi literal Figurative lang, hindi siya literal. Ayan. Diba? Ito po pagkatapos basahin ni Father Jairil yung komentary ng isang kilalang Protestant biblical scholar, babasahin ko po itong sinasabi ng libro na Exegetical Fallacies na isinulat ng isang kilalang Protestant biblical scholar na si D.A. Carson. At ito po ang sa pahina 141. Ito po ang kanyang isa sa mga mali na ginagawa ng iba pag nagbasa ng Biblia. Kaya yung pagbabasa ng Biblia hindi enough Correct. Kailangan ng guidance. Ito po. Sabi dito sa page 141, it is quite common to find interpretations that mistake the literal for the figurative or vice versa. Correct. Ito po. The theology of some Cults. may nalala ka? Depends on such misreadings. May nalala ka? Ito Protestant biblical scholar ang nagsabi nito. Anong ginagawa po ng mga cults? Iniiba nila yung figurative, ginagawa nilang literal interpretation. At saka yung literal, ginagawa nilang figurative. Ayan, hindi na tayo nagtataka. Yun pala ay totoo nga pala. Oo. At hindi Katoliko yung nagsabi niya na. Oo. Pag sinabi natin cults, ano ibig sabihin nun? Kulto. Wala pa tayong binabanggit dito. Wala tayong binabanggit Wala. Friends tayo dito Wala tayong binabanggit dito. Basta, alam natin na isa pala sa ginagawa ng mga kulto ay ang binabago yung ibig sabihin ay si Jesus, yung literal ginagawang figurative, yung figurative ginagawang literal. Kaya tinalakay po ni D.A. Carson sa kanya aklat na Exegetical Fallacies. Napaka-importante po ito. Sa lahat po ng mga seryosong
nag-aaral ng banal na kasulatan, ito po, magkaroon po kayo ng kopya nito para hindi po tayo malagaw. At meron Protestante ka man, Katoliko ka man, kailangan po dapat ninyo ito. pag-aralan. Okay po. Okay, tapos may additional ako kasi kung sa kanila yung sign of the cross is a demonic symbol, no? But for us, no, kung meron kayong diyang Biblia, no, paki-check na lang po if tama yung binabasa ni Father Jai o hindi, no? Ano po? Sa sulat ni San Pablo, no, 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Sapagkat ang salita ng krus ay kamang mangan sa kanila na nangapangahamak, ngunit ito'y kapangyarihan ng Diyos sa atin na nangaligtas. Kung sabi diyan, ang cross ay kapangyarihan ng Diyos at kung ang yung cross ay sa demonyo, ibig sabihin parang pinapalabas Hindi, mo na yung Diyos at saka yung demonyo isa Isa lang. Anong labas nun? Ayan. O ito po meron pa tayong pagpakita. Kasi sabi doon sa sabi niya dito pakita po nga natin yung video. Pakita po natin ulit yung video na sinasabi ng ministro. Papanood. It a good sign? Yes or no? We turn back again to the answer of the Bible, Revelation 14 this time, verses 9, 10, and 11. Then a third angel followed them, saying with a loud voice, If anyone worships the beast and his image and receives his mark on his forehead or on his hand, he himself shall also drink of the wine of the wrath of God, which is poured out full strength into the cup of his indignation. He shall be tormented with fire and brimstone in the presence of the holy angels and in the presence of the Lamb. And the smoke of their torment ascends forever and ever. And they have no rest day or night who worship the beast and his image, and whoever receives the mark of his name. Dear friends, is it a good sign? Should we all be identifying ourselves as a member of the Roman Catholic Church by placing that symbol on our forehead, using our right hand to make that sign of the cross that identifies a person as Catholic? In-action na pa talaga na yung dito sa pagod. Oo, yung paglalagay daw ng cross dito. Pakita po natin yung tab, no? Pakita po natin sa screen na. Ito, okay. Pakita po natin sa screen ha. Ayan. Ito malaliman na pag-aaral to ha. Ayan. Pakita po natin sa screen. Nilagyan ko po ng ha. Okay. Napag-aralan ko yan sa seminary pa ako Nilagyan ko po. Sundan niyo po kami sa mga nag-aaral dyan sa seryosong mga nag-aaral para hindi po kayo maligaw. Ayan po yung sa taas po, yan po ay part ng Dead Sea Scroll or Dead Sea Scrolls or Isaiah Scroll. Ay yan po nilagyan ko ng dalawang circle. Although hindi po yan part ng text, pero pag ginamit yan ng scribe sa Dead Sea Scrolls, yan po ay mark. Ibig sabihin yan talaga ang itsura ng mark talaga Parang cross talaga. Tapos, yung New American Bible Revised Edition na highly recommended na mga biblical scholars ng Catholic sa mga nagbabasa or gusto mo ng translation na mas malapit sa original, ayan, makikita po ninyo na yung translation sa English ng New American Bible Revised Edition. And the Lord said to him, Pass through the city, through the midst of Jerusalem, and marked an X on the foreheads. Kasi sa ibang mga translations, Father Jai, walang ganyan. Mark lang talaga ang nakalagay. Yung dun sa iba, trace across, parang ganyan. Pero makikita po natin, kasi yung New American Bible Revised Edition, ginamitan niya ng Dead Sea Scrolls sa Old Testament. Kasi nung time kasi na marami kasi mga translations na Old Testament na nakabatay lang sa Masoretic text. Yung Masoretic text na pag-alaman, merong mga errors. Ayan. At ito po, sa ilalim, yung page 5 ng Unlocking the Ancient Hebrew Alphabet Code, makikita po natin yung kahulugan ng Tav dyan. Anong sabi, Father Jai? Become one, mark of purity. Mark of purity. Ayan. Then, mark of authenticity. Ayan po Makikita po ninyo. Ayun. Salamat Brother Benny.
Oh. Sundan natin yung argumento, ha. At ito po, ito po. Unlocking the ancient Hebrew alphabet code, yung nasa ilalim kanina na pinakita namin sa screen. Dito sa page 5. Mark of purity, mark of authenticity. Kung mark ng may Satanas o ng demonyo yung cross, bakit ginawang marka ng katotohanan? Mark of purity. Purity. Matatawag bang mark of purity at mark of authenticity yon? Bakit gagamitin yun sa Bible pag yun pala ang yung tab pala? Kasi yung sa Ezekiel chapter 9 verse 4, kung napapansin mo, lalagyan ng marka ng Diyos yung mga tao sa noo na ililigtas sa kapahamakan. Correct. Yan. So, kung susundan mo ang kanilang argumento, anong lalabas? Parang si Lord at saka yung sinasabi nila ay iisa. 'Di ba? Parang contradictory, 'di ba? Malalang eisegesis yan. Oo. Ayan. Oo. Ito po sa isang manuscript. Pakita po natin yung yung P75 po. Ito, pakita po natin yung P75 sa screen. Ayan. Yan po ay nasa Vatican Library. Although mga Protestant Biblical Scholars diyan po ay binibigyan nila ng malaking halaga. 3rd century manuscript po yan, P75. Meron siyang parang similarity sa Vaticanus. Kung makikita po ninyo yan, nilagyan natin sa ng bilog. Meron kayong mababasa yan na basta si Tons Tauron na isinalin ng New Revised Standard Version bilang Kere da Cross. Kung makikita mo yung nilagyan natin ng bilog, yan po kung tawagin ay staurogram. Image ni Jesus Christ sa cross. At yan, kung mababasa po yan natin sa Lucas 14:27, yung sinasabi ng Panginoon Jesus na, sino mang gustong sumunod sa akin, kailangan ipasanin yung cross. O pasanin ng cross. O kung yung cross pala ay sa demonyo, bakit papapasan yun ng Panginoon? At bakit itinuro yun ng Panginoon, di ba? Ayan. Natingnan po natin, anong ibig sabihin ng staurogram? Pakita po natin, Brother Benny, sa screen yung kahulugan ng staurogram. Ayan po, from Biblical Archaeology. Sabi ng Biblical Archaeology, staurograms serve as the earliest images of Jesus on cross, predating other Christian crucifixion imagery by 200 years. Ayan. Pag ayaw nyo sa cross, dapat pala punitin nyo yung manuscript na yan. Correct. Di ba? Sa demonyo pala yung cross, dapat punitin nyo o sunugin mo yung manuscript na yan. Para sa mga biblical scholars, napaka-importanting manuscript na yan eh. Correct. Oo. Kasi binabalikan nila dyan yung original context and text and the context of what really yung katotohanan sa ibig sabihin na pinag-aaralan nila. Ayan, Father Jai, naka-4 na tayo na akusasyon. Meron pa tayong dalawang mga akusasyon na sasagutin, pero mababalik po tayo. Pahinga tayo ng kaunti. Okay. So, manatili po tayo. Ng mga greetings dyan. Okay. Sige, basa tayo dito. Mula kay Kikiam Dorado, maayong gabi, no? Good evening din sa iyo. Mario, kasama natin si Brother Mario, no? Peñalosa, no? Good evening. God bless Father Jairil and Bro Dwayne, more power patag team. Galing kay Lourdes Barrera, good evening Father Jai, magandang gabi po sa inyo. Kay Florma Agana, good evening Father Jairil and Bro Dwayne. Galing kay Jean Dolor, maayong gabi Father Jai, kag Bro Dwayne sa tanan nga nagatutok kag nagasubaybay sang inyo programa. Mayong gabi man, kaga kasama din natin dito sa programa si Brother Romel Palma. Good evening Father Jai and Bro Dwayne. God bless sa inyo discussion. Manamo nga salamat no sa aton nga kaupod man diri no kay Brother Romel no. Kaga sa aton dira no may ara ka pa dira nga mga kwan comment. Dito po sa Patag na page may batiin po natin yung mga nanonood, sina Sister Leticia Duran at saka Brother Agaton Ray Alfante. Tapos dito si
kasama natin sa ating patag si ex-seminarian CD Servidad. Medyo nagbas ang audio ni Father John. Kanina yung sa umpisa. Tapos si Jonathan Selmar, salamat sa mga CFD. Si Sister Hani Sangkada, God bless Patag Pim. Si Brother Roy Ban, good evening Father and Brother Dwayne. Dito kay Ronaldo Las Piñas Bulataulo, watching from Nueva Vizcaya, Bangbang Region. God bless. Jan Dumabog, Brother Jan Dumabog. Si Pastor Jan ito. Mga kaibigan natin. Katoliko. Kaibigan Good evening, Father Jai and Brother Dwayne. More blessing. Ayan po. Sa mga sumusubaybay, patuloy na sumusubaybay, ini-encourage po namin kami ni Father Jai na mag-comment po kayo kung ano po yung mga na-learn ninyo dyan sa comment section. Or may mga katanungan kayo. At pag may time pa kami mamaya, babasahin po namin. Okay po. Sige po, mag-advertise muna. Okay, advertise muna tayo. Manatili po tayo dahil magbabalik kami. To make His message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord of eternity. I am Catholic, I am alive, I am the gospel, I am the light. I am Catholic, I am alive, I am the leaven, the salt and light. I am Catholic, I am alive. Nandito na po kami ulit para sa ika-5 tanong, Brother Dwayne. Okay. Pang-5, ba't wala tayong video? Okay. Nandun na. Ayan. Okay, pang-5 tanong, Father Jai, yung Akusasyon, akusasyon. oo. Sabi nila, okay, parang hindi ako kasali dito kasi hindi ako pare. Sabi daw nila yung celibacy ay aral ng demonyo. Ano masasabi mo doon? Sige. Sa official teaching tayo ng simbahan pupunta para klaro sa ating lahat. Okay? CCC 922. CCC, Catechism of the Catholic Church 922, from Apostolic Times, Christian virgins and widows called by the Lord to cling only to Him with greater freedom of her heart, body, and spirit, have decided with the Church's approval to live in the respective states of virginity or perpetual chastity for the sake of the kingdom of heaven. At pupunta pa tayo para klaro talaga sa atin, no, ng teaching ng ating simbahan. CCC 1579. Okay. All the ordained ministers of the Latin Church, with the exception of permanent deacons, are normally chosen from among the men of faith who live a celibate life and who intend to remain celibate for the sake of the kingdom of heaven, called to consecrate themselves with a divided heart to the Lord and to the affairs of the Lord. They give themselves entirely to God and to men. Celibacy is a sign of this new life, to the service of which the Church as minister is consecrated, accepted with a joyous heart. Celibacy radiantly proclaims the reign of God. Ayan. Ayun, So, klaro. kung titingnan mo, biblical basis naman talaga kasi mababasa natin yung sa Matthew chapter 19, 19, verses 11 to 12, no? Ang Panginoong Jesucristo mismo nagsabi nun. Now, ang isa sa yung talatang pinagbabatayan nila ay sa Jesus na naman tong ginagawa nila. Pakita po natin sa screen, Brother Benny, yung 1 Timothy chapter 4, verse 3. Binabasa nila yung first, ayan po Ginagamit nila yung Douay Rheims version po. Sabi dito, ikaw na Father Jay magbasa. Now the Spirit manifestly said that in the last times some shall depart from the faith, given heed to the spirits of error and doctrines of devils, speaking lies and hypocrisy, and having their conscience seared, forbidden to marry
to abstain from meats which God hath created to be received with thanksgiving by the faithful and by them that have known the truth. Okay, wag mo munang alisin ba, Brother Benny, Ang makikita mo diyan, doctrines of devils. So ayon sa kanila, yung parang madadala ka talaga pag hindi mo pinag-aralan Sabi nila, yung doctrines of devils daw may dalawang doktrina yon. Sabi doon, pinagbabawal ang pag-aasawa at saka abstain pag lumayo sa karne. Ayan. So para sana yung daw vow of celibacy ng ninyong mga pari at saka yung pagdating ng Holy Week hindi kumakain ng karne. So tayo daw ang katuparan ng mayroong doktrina ng mga devils. Ano masasabi mo diyan? Actually, celibacy is not a doctrine, but it is a tinatawag natin disiplina. Ayan, di ba maliwanag sabi doon, doctrines. Doctrine, hindi yun, yung binasa natin doctrine, pero bago siguro nila i-apply sa atin, alamin muna nila kung yung celibacy ay doktrina. Or hindi. Di ba? Doon pa lang sa simpleng kasi pag nakabasa sila noon ng mga mga kunting mga words, parang hahanap sila ng connection doon sa mga bagay na ginagawa natin na hindi naman talaga yun ang ibig sabihin. Ayan. So, yan ay katuparan ng ICGC. Yes, correct. Ayan. Now, tingnan natin Sabi doon, ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ang tanong, kayo bang mga pare, pinagbabawal niyo ang pag-asawa? Hindi kami ngayon kumakasal sa mga nagkakasal, di ba? Magkasintahan, di ba? Oo, di ba? Hindi nga, kaya nga hindi pwedeng tumanggap ng katawan ni Kristo yung mga live-in, di ba? Correct. Yung mga kasi dapat ikasal kasi simbahan, ika-5 precepts yan ng simbahan. Kaya nga meron isa sa mga 7 sacraments natin is yung matrimony, di ba? Dapat magpakasal yung magkasintahan, yan yung ika-6 na kautusan ng simbahan. So therefore, hindi ipinagbabawal ang pag-aasawa. Hindi pinagbabawal. Ayan. First, hindi pinagbabawal. Pangalawa, hindi siya doktrina kundi disiplina. Ayan. Now, kung pupuntahan natin, wag sana sila makalimot na yung 1 Timothy chapter 4 verses 1 to 3 ay sulat yan ni Apostol Pablo kay Timothy. Kung bawal yung celibacy, okay. Dapat lang titingnan natin kung doktrina ng devils yung celibacy, ang tatamaan dyan, yung nagsulat mismo kay Timothy. Correct. Diba? Sino yan? Si Apostle Paul in 1 Corinthians chapter 7 verses 7 to 8, wala siyang asawa. Correct. Sinuggest niya na yung mga walang asawa magpatuloy na lang hindi na lang mag-asawa for the kingdom of God. Ibig sabihin, nagtuturo siya ng aral ng demonyo kung susundan natin. Hindi kasi isa nga siya sa mga apostol ng Panginoon natin, di ba? Oo. Di ba? At sa 1 Corinthians chapter 7 verses 32 and 35 mabasa natin diyan na in-encourage niya na maging katulad niya. Ibig bang sabihin aral ng demonyo 'yon? Hindi, kasi mismong apostol ng Panginoon ang nagtuturo. Ayan. At ito pa, lalong-lalo na yung Panginoon natin, the high priest, na hindi rin nag-asawa. Hebrews chapter 7 verse 26. Diba? Hindi siya nag-asawa. Doon sa Revelation 14:4. Binigay yung buong sarili para sa pag-serve sa tao ng Diyos. So lalabas, aral ng demonyo ang sinabuhay ng Panginoong Hesus kung ganun. Diba? Di ba? Lalabas, aral ng demonyo yung sinabuhay ng Panginoon kung susundin natin. Kung yun yung kontekstong binibigay nila. Alam mo, pagpasensyahan natin yung mga intindihin na lang natin. Unang-una, hindi naman mga scholar sa mga ito. Correct. Tanungin natin yung Protestant Biblical Scholar. Correct. Ano masasabi niya sa celibacy? Sinabihan niya ba ng negatibo? Ito po ang comment ng isang exegete. Pag sinabing exegete, ito ay nagpe-perform ng exegesis. Yung totoong pag-intindi. Ito po sa aklat na commentary sa 1 Corinthians, pakita po sa screen yung scholar tungkol sa celibacy. Hindi po yan. Ayan po. Father Jai ka na magbasa.
Sabi yan ni Dr. David A. Garland sa kanyang aklat na komentary sa 1 Corinthians. Sabi niya, ano po? Celibacy is the best course only for those who have the gift of celibacy. It is not for every Christian, but the requirement of sexual purity is. Ayan. Yan. Meron bang negative siyang sinabi tungkol Wala. sa Best nga yung sinabi niya eh. Oh. Kasi nga doktrina kung disiplina. Taliwas Sa sinabi. ng iba na yung celibacy aral ng demonyo. Mm. Ayan. So puntahan natin ulit yung yung sinasabi na sa 1 Timothy. Ibalik natin yung 1 Timothy, Brother Benny. Ayan ah. Ako, kung susundan natin yung argumento, actually, kung susundan natin yung yung manabaw kumbaga manabaw sa aton, yung mababaw nilang pag-intindi. Ako may kilala akong sekta na nagbabawal mag-asawa. Oo. Lalo na pag hindi membro. Hindi membro. Oo, di ba? Yung bawal yun. Teka po na. Paki-explain niya. Sa atin ba, pag ang Katoliko na in love sa born again, sa Baptist, sa Pentecostal, o kahit sa Iglesia ni Cristo. Kahit sa Iglesia ni Cristo. Sige, sabihin yung bawal sa atin. Hindi. Yung, for example, sa Baptist, sa born again, may tinatawag tayo dito sa simbahan natin na mixed marriage. Kinakasal pa rin natin kahit manatiling siyang born again. Ayan. Kasi kung babasahin mo, biblical naman yun. Oo. Tapos, disparity of cult, yung hindi naniniwala na Diyos si Cristo. For example, Iglesia ni Cristo, magpakasal sa Katoliko, tinatawag yan na disparity of cult. Ikakasal siya kahit hindi siya naniniwala kay Kristo. Hindi nila yan. Kaya nga, hindi pinagbabawal ang pagpapakasal sa simbahang Katoliko. Liwanagin natin, hindi bawal ang pag-aasawa. Hindi. Gaya ng pinagbibintang sa atin. Ayan. So, kung may in love kayo sa mga Katoliko, walang problema. Ikakasal pa rin namin kayo. Dito bawal yan eh. Kasi in 1 Corinthians chapter 7 verses 13 to 15, tatanggapin naman ng Diyos yun kahit hindi siya manampalataya. Correct. Pero meron akong alam. Ano? Na kung hindi membro ng kanilang sekta, hindi ka pwedeng ikasal. Ayan. Diba? Kaya lang, ayaw nating wag na lang. Ayaw nating gayahin yung correct. pamamaraan ng interpretation. Friends tayo dito. Now, puntahan natin pa yung ibalik po natin sa screen yun ulit yung 1 Timothy. Yung kanina pakita mo, Brother Benny, pakibalik sa screen. May papapansin po tayo doon sa mga nakikita. Yung 1 Timothy po. Ayan. Yun. Kung nakikita ninyo dyan sa may right side, yung New American Bible Revised Edition, sinasabi dyan, abstinence from foods, hindi meats. Ibig bang sabihin mali yung the Wirems? Hindi po. Kasi po yung translation po ng yun pong English words na ginamit sa Douay Rhymes, Old English. Old so English. Yung Old English po ng foods ay meats. Meats, Hindi, actually titingnan po natin sa Greek po ng 1 Timothy, pakipakita po sa screen yung kanina, yung pinakita mo, Brother Bine, yung bromaton at saka yung bromasin. Ayan na. Yung sa 1 Timothy chapter 4 verse 3 po, ang ginamit ay bromaton. Neuter plural genitive. From the ang root word ay bruma, ibig sabihin food. Ibig sabihin from foods. Tapos yung ginamit yan uli sa Hebrews chapter 13 verse 9, brumasin, neuter plural dative, means for the foods. Ayan. Hindi po siya karni kasi yung karni talaga na literal krias yung ang Greek word niya. Ayan. So, doon sila kasi tumatakbo doon sa mga sa mga translations na parang may mabasa ka na ganun. Pag-aralan muna natin bago tayo matake. Kaya nga dapat bumalik tayo sa original text kasi para malaman natin talaga kung ano yung totoo. Ngayon, kung susundan natin na kung hindi pala kumakain ng karne or yung binagbabawal sa sarili ang parang yung sa ating kalagayan na every Ash Wednesday. Hindi yan bawal hindi natin doktrina yan kundi disiplina yan na parang pang-alay ba sa dasal natin. Kung yung pinaparatangan nila tayo na kapag hindi tayo muna kumain ng karne ay aral na ng demonyo, lalabas si Prophet Daniel
Oo. Oo, nag-practice din ng aral ng demonyo. Diba? O ito bakit ko sa Daniel chapter 10 verse 3. Sige. Ayan po. 3 linggo na rin akong hindi kumain ng anumang Mga masarap na pagkain. Ni tumikim man lang ng karne o alak. Yun. Ayan sa counterpart, binigyan po natin ng Septuagint, Krias. yung Greek text, yung mabasa ninyo sa red, Krias. Krias. Ayan, karne po. Ibig bang sabihin si Prophet Daniel nag-practice ng aral ng demonyo kung yung pagpapasting pala i-include natin na hindi tayo kumain ng karne? Ayan. Ako, hindi natin ito ulit. Okay, thank you, Brother Benya. Ito ulit Ito ulit. Di ba lagi natin hindi wala tayong bawal na pagkain. Correct. Yung pag-offer natin na hindi muna tayo kumain ng karne, Disiplina yun. temporarily, hindi yung doktrina. Hindi doktrina yun. Pero Disiplina may yun. kilala akong sekta, nagbabawal talaga ng ibang klase ng pagkain. Oo. Yan, doktrina talaga yan. Doktrina talaga sa kanila. Hindi. Pero yung iba nilang mga kasapi, kumakain din nun kasi masarap daw. Huwag na natin i-mention. Wag na lang. Wag na. Okay na lang. Ayan. Friends tayo dito, Ayan. Kung tatanungin natin yung mga scholars, yung mga nakapag-aral talaga, yung mga protestante hindi sa paring natin. Ito bang 1 Timothy chapter 1 chapter 4 verses 1 to 3 ay tumutukoy sa atin? Tingnan natin Tingnan natin po ang yung commentary ng mga sa 1 Timothy Protestant scholars. Ayan po what does 1 Timothy chapter 4 verse 3 mean? Ito po ay galing sa BibleRef.com. Mga protestante ito sabi dito, Gnostics believe that all physical matter is evil. Therefore, the human body, all forms of sexuality and pleasant food were labeled as evil. As a result, the Gnostics rejected marriage. Ayan. Di ba? Ang tanong, Katoliko ba ang tinutukoy sa 1 Timothy chapter 4 Hindi, Gnostics yung sinasabi. Ayan. Salamat, Brother Benny. Tanong, sino itong mga Gnostics na to? Ito yung mga nagsulat na mga Gospel of Judas, Correct. Gospel of Philip, Gospel of Mary Magdalene, yung mga aklat po na hindi nakasama doon sa Bagong Tipan. Ayan. Sa Deuterocanonical At books. wag po sana kayong makakalimot na yung mga church fathers, sila ang naging instrumento Kung bakit meron tayong Biblia ngayon. na hindi na isali yung mga Gnostic Gospels. Correct. Di ba? Kasi hinimay-himay nila yan. Taliwas doon sa mga binibintang sa atin na tayo daw yung katuparan yan. Kung titingnan natin may mga alam na mga Protestant biblical scholars, hindi ka naniniwala na ang katuparan yan ay Catholic Church. Mga Gnostics yun. Mga Gnostics. Oo. Ayan. So, maliwanag na yan, brothers and sisters. Ayan. Ano pa, merong dagdag? Syempre, sabi nga ni San Pablo, dahil sa celibacy yung topic natin, sabi niya nga, ini-encourage niya tayo doon sa unang sulat sa Corinto, 7 hanggang 9, di ba? Na ini-encourage niya na maging katulad niya para mabigay natin ng buo yung ating sarili sa paglilingkod sa Panginoon. Katulad ng pagpapakita ng ating Panginoong Jesus na mismo siya hindi nag-asawa. Kung susundan mo yung yung mababaw nilang interpretasyon na yung celibacy ay aral ng demonyo. At lalabas, alalahanin mo, 13 sulat ang sinulat ni Apostol Pablo. Ibig sabihin, nagbabasa ka ng sulat ng hindi demonyo. Aral ng demonyo yung tinataguyo ng aral. At syempre, pinapakita din sa atin na hindi yun doktrina, kundi disiplina. Okay. Puntahan po natin yung yung pang-anim at panghuling akusasyon. Okay. Yung akusasyon, Father Jai, ito nakakatawa to pero totoo to. Ito lagi itong inaatake sa atin. Tayo daw ng mga Katoliko, bakit daw tayo bumabatay sa ating magisterium? Bakit hindi daw tayo... Kasi dapat daw para malaman natin yung kahulugan ng mga nakasulat sa scripture. Na may katotohanan. Dapat yung Holy Spirit ang mag-guide. Mag-guide. Hindi yung magisterium natin. Tapos yung bintang pa na, parang parang
binibigyan daw natin na mas ng mataas na value yung magisterium kaysa sa scripture. Okay, sagutin natin na. Okay. Sa official teaching tayo ng, Okay. syempre, ng ating simbahan. Hindi tayo pwedeng lumabas dito kasi pag lumabas tayo dito, Marites na yan or Marisol na yan. Okay? Sige. Catechism of the Catholic Church, number 86. Ayan. Okay. Yet this magisterium is not superior to the Word of God. Okay, pause mo na ha. So hindi na pala tama yung bintang na Hindi binibigyan natin na mas mataas Hindi. talaga ang Hindi. magisterium kaysa sa ano. Is not superior to the Word of God. Baka hindi Ulitin ko. hindi nila alam mo ang ibig sabihin ng superior. ayan, maliwanag na. Klaro na yun na. Okay. Okay. But is its servant. Ibig sabihin, naglilingkod lang, no? Sa Panginoon. It teaches only that has been handed on to it at the divine command and with the help of the Holy Spirit. It listens to this devoutly, guards it with dedication, and expounds it faithfully. All that is proposes for belief as being divinely revealed is drawn from the single deposit of faith. So ibig sabihin yung bintang sa atin na hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit. That is Marites. Marites lang at Na Marisol. yung diyan pa lang maliwanag na yung magisterium natin ginagabayan ng Holy Spirit. Holy Spirit. Kasi Ayan, ha? Ito, kasi yung ibinili ng Panginoon talagang magisterium, simbahan niya yung binili niya. Ngayon, ito ha. Sabi ng lahat ng mga umaatake sa atin, iba't ibang pangkat ng pananampalataya. Sabi ng isang grupo, Holy Spirit daw ang gumagabay sa kanilang mga pagkaunawa. Sabi din ng isang ng isang grupo. Holy Spirit din. Ilan Sabi ba? din ng isang isang grupo din Holy Spirit din. Pero itong tatlong ito hindi nagkakasundo sa kanilang mga So, paliwanag. ilan na yung Holy Spirit? Ang dami, di ba? Ayan. Ngayon, gusto nating ipaliwanag dito na bakit po kailangan sa Catholic Church ang magisterium? Kasi po sa simbahan po marami pong mga text sa Bible na kailangan talaga i-examine ito. Correct. Kung totoo ba ito? Using exegesis. Hindi lang ICGCs. Kasi nakikita mo naman yung halimbawa. Yung mga ICGCs na napanood natin kanina. Yung figurative ginawang na kahit maging ang mga Protestant biblical scholars. Hindi yung kaya sumasang-ayon. Hindi sumasang-ayon doon, di ba? Now, sa atin, yung church kasi natin alam yung higher criticism, lower criticism, yung biblical criticism. Tapos yung contextual criticism. Ganyan, maraming experts sa ating simbahan Ngayon, itong challenge. Kung tunay, dito lang sa Pilipinas ay yung mga mataki sa atin. Kung tunay na ginagabayan sila ng Holy Spirit, ito dati ko pa itong tanong kay Eli Soriano, namatay lang siya, hindi niya nasagot to Totoo ba? Na namatay? Kung totoo na ginagabayan ng Holy Spirit, bakit hindi sila makabasa ng mga manuskrito ng original text? Bakit kailangan mo pang gumamit ng interlinear? Kung totoong ginagabayan ka ng Holy Spirit, bakit hindi kayo makagawa ng sarili ninyong salin? Salin, correct. Yung bintang nyo sa simbahang Katoliko na hindi kami ginagabayan ng Holy Spirit, bakit yung Catholic Church nakapagsalin ng iba't ibang versions ng Biblia? At kung wala yung From Hebrew, Aramaic, at saka ng Greek. At kung wala yung Catholic Church, wala kayong translation. Nakikigamit na sila. So, pag ginamit nila ang translation natin, kasi obvious naman na ginagamit nila, at yung bintang nila na hindi tayo ginagabayan ng Holy Spirit, bakit kayo gumagamit ng mga versions na hindi ginabayan ng Holy Spirit? Correct. O sino ngayon may problema? Baka yung maraming Holy Spirit. Ayan, di ba? Ngayon, kaya sa Catholic Church, ini-encourage sa'yo na magbasa ng, hindi enough ang magbasa ng Biblia, dapat basahin mo yung mga commentaries. Correct. Kung gusto mo kasi iba sa atin yung Bible sharing, iba yung Bible study. At iba rin yung homily ng pare. Ibahin natin na Iba yun. So pag Bible study talaga, titingnan, dapat natin tandaan na dinidiscourage ng Catholic Church ang tinatawag na
na private interpretation. Interpretation. Kaya nga, isa sa mga in-encourage ng Catholic Church na magbasa ng commentaries ng mga scholars. Ngayon, sabi ng iba, hindi na daw kailangan ng commentaries kasi yung Holy Spirit nga daw. Ngayon, tingnan natin ha. Ito, sulat to ng mga Protestant Biblical Scholars ha. Introduction to Biblical Interpretation. Ang mga authors nito, hindi po mga Catholic Pipitsugin. Biblical Scholar. Protestante po sila. Hindi ito pipitsugin ng mga scholars. Oh. Sabi dito sa page 635, sabi dito anong title? The Role of the Holy Spirit. Ito po sa, kasi meron ditong 14 Basahin natin yung ika-6, 7, at saka 8. 8. Okay. Sa page 635. Page 635. Spiritual devotion on the part of the interpreter is crucial. Ayan number 7, lack of spiritual preparation can hinder correct interpretation. Kailangan talaga na pinag-aaralan mo, pinaghandaan. Hindi ibig sabihin na, ay, bahala ng Spirit. baka ibang Holy Spirit, baka Spirit na lang. Ayan, ito po, 8. Ito, pinaka-importante There is no substitute for diligent study. Correct. Ayan. Paano ka makakabigay kung hindi ka nakapag-aral? Ngayon, dito rin sa parehong aklat, dito po sa page 349 anong sabi ng mga Protestant Biblical Scholar dito? Nemondan could not have it. Tandaan mo, Father Jai, sabi nila, bakit pa daw bumabasa tayo ng Hebrew at saka ng Greek? Bakit daw? May mga translation naman At yung mga nagsasabi na ayaw ng Hebrew at ng Greek, translation lang, dapat daw Holy Spirit na hindi na magisterium. Ito sabi ng mga scholars ninyo doon lalo na doon sa mga hindi yan Katoliko hindi yan Katoliko. Ito, para hindi bias. Doon sa mga kapatid din natin mga Iglesia ni Cristo, makinig ito mga biblical scholars to. Sabi dito, therefore, reliable biblical interpretation. Alam mo kung ano ibig sabihin ng reliable Okay. Therefore, reliable biblical interpretation requires careful evaluation of the grammatical nuances of the original language text of the Hebrew and Aramaic Old Testament and the Greek New Testament. Ideally, every interpreter, yung mga nag-i-interpret ng scripture, should know, dapat these biblical languages required talaga. Hindi pwedeng, hindi na kailangan yan. Translation na lang. Many grammatical nuances, many grammatical features are apparent only in the original languages. Even the best of translations do not and probably should not bring them out. Example, yung sa John chapter 10 verse 13 na sinasabi ng Panginoong Hesus na I and the Father are one. Sa Greek ay ego kai ho pater hen es men. Yung word na hen doon, ang katumbas ay one. Kung hindi mo titingnan sa Greek, kita nyo sabi ng iba, Holy Spirit daw nag-guide sila sa kanila. Pero iba't iba ang kanilang interpretasyon. Doon merong mga nag-i-interpret na si Kristo daw at saka yung Ama ay isang persona lang. Meron ding nag-i-interpret na hindi daw yun applicable sa divinity ni Jesus Christ. Oo, yung oneness doon. Pero pag titingnan mo doon, applicable talaga sa Trinity kasi kahit yung mga Protestant scholars sa kanilang commentary sa commentary sa Book of John, sinasabi doon na yung word na hen ay nagpapatunay na yung person ng Father at saka person ng Son ay distinct. Yep. Kasi kung hindi distinct, na kung totoo yung sinasabi ng iba na yung Father at saka yung Son ay isang person lamang, dapat sana masculine haze ang ginamit. Oo, kasi tatlo yun merong neuter hen, masculine haze, at feminine mia sa Greek. Ngayon, kung sa English kasi one. Kaya malawak na yung discussion. Pero pag titingnan mo sa Greek, ma-identify mo kaagad kung anong klaseng ginamit doon, or if it is neuter or masculine or feminine. Pag kasi broad kasi pag English translation na yung pagtuunan natin ng pansin. Kaya diyan mo ma-appreciate kung bakit may magisterium ang church. Dapat talagang balikan talaga yung tinuturo ng magisterium, lalong-lalo na nabalikan talaga yung mga original text. Ito pa. Ito pa para maintindihan natin kung bakit may magisterium. Ito po
Magandang aklat to, ha? Mm. Aklat to ng isang scholar na si D.H. Williams. Hindi ito Katoliko, ha? Dr. D.H. Williams. Ang kanyang pamagat ng aklat, parang Katoliko, Tradition, scripture and interpretation. Parang Katoliko nga talaga. Oh, Kasi pero may hindi siya tradition. Katoliko, ha? Tingnan natin at basahin natin sa page 26. Ikaw na pabasahin ko, Father Jai. Sige. Page 26 po ng nasabing aklat. Bumili po kayo nito, ha? Maganda to. Ayan. Okay. Yang yellow. Okay. Galing sa Tradition, Scripture, and Interpretation. No? Pahina 26. 26. Okay. Ayan po. Reading Scripture by the tradition. No matter what theory of biblical inspiration was held, the practice of reading and hearing Scripture in the ancient church did not occur without the tradition. Ayan. Di ba sinasabi ng iba, walang kwenta daw yung Catholic Church dahil may mga tradisyon pa tayong tinuturo. Ito, scholar ninyo. At hindi yan Katoliko. Hindi. Napaka-importante pala sa interpretation ng tradisyon. Yeah, kasi kung walang tradition, kulang yung libro lang. Kulang kung Biblia lang. Ayan po. At ito pa po, sana si Brother Benny. Bakit nawala si Brother Benny? Nandyan. Pakita po natin sa screen yung sinabi ng isang kilalang scholar na si Dr. Dale Allison. Anong sabi niya po, Father Jai? Ikaw na po. Sarapan niya po ang pagbasa. Sabi niya, It's hard to believe in the clarity of Scripture in sola scriptura when you know the history of interpretation. ayan, sino po yung nagsasalitang yan? Pakibasa po sa ilalim. Dr. Dale C. Allison Jr., Protestant Biblical Scholar. Ay, yung sa ilalim po. Baka kasi sabihin ng ipipitsogin lang yan eh. Okay. Dale C. Allison Jr. is a historian whose areas of expertise include the historical Jesus, the Gospel of Matthew, Second Temple Jewish literature, and the history of the interpretation and reception of the Bible. Ayan. Ayon sa kanya, kung iintindihan mo mabuti sinabi niya, sapat na ba ang Bible alone? No. Ayan. Mahirap daw. Sola Scriptura, magtiwala sa Sola Scriptura when you know the history of interpretation. Ngayon, ang tanong, kanino kayo maniniwala doon sa mga nagsasabing, sa mga protestanteng umatake sa atin na sapat na ang Biblia o dito sa isang protestant scholar na dalubhasa? Dalubhasa or yung doon lang kayo maniwala, yung parang sinasabing scholar sila pero hindi naman. Ayan po. Kaya sana po na marami po kayong natutunan sa aming discussion ni Father Jairel at nasagot po, nakadagdag po sa inyong kaalaman sa inyong pag-aaral sa ating pananampalataya. God bless us all po. Ano po, mayroon pa kayong panghuling mensahe sa kanila. So baka may gusto ka pang basahin dyan sa mga messages sa okay. Bago tayo magtapos, no? Yung kasama natin dito, yung isa ring paatag team, no, at ating director, no, dito sa apologetics, no, si Father Vicente Etek Janco. Hello, watching from Our Lady of the Snows Parish, Dumaraw. Magandang gabi po sa inyo, Padre. And of course, no, sa ating taga-subaybay, no, watching from Nueva Vizcaya, Bamban Region 2. God bless. From Ronaldo Las Piñas, Bolo Taulo, no, at kay Jan Dumabok, no. Good evening, Father Jai and Bro Dwayne. More blessing. God bless sa lahat na apologetics sa Pamati Archdiocese of Capiz. So sa lahat ng taga-subaybay natin, mga ka-best friend natin, no, mga kaalagad sa programa natin dito sa Spirit FM 88.1, patuloy po nating suportahan. Patuloy po tayong manaliksik sa ating pananampalataya para hindi po tayo maloko ng iba. Maraming salamat po at magandang gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po. Good night. Good night po sa